Ramil Madriaga, sino bang papaniwalain mo sa mga sinasabi mo? Ha? Kaming mga gising na ang isipan? Sino bang maniniwala sa iyo na dating noong 1997 na nahatulan ka ng kamatayan dahil sa kaso mong kidnapping? Ito 1997 may hatulan ka sa korte ng hatol na bitay, kamatayan noong 1997 dahil sa kaso mong kidnapping kay businessman Vicente Oy. Nabsulto nga ito noong 2003 dahil binaliktad ng Korte Suprema. Baka naariglo mo yung mga testigo nito at napawalang sala ka noong 2003 at ito na naman, bumalik ka na naman dahil sa kasong kidnapping pa rin. Ayon sa affidavit mo, dati kang intelligence officer at marami ka ng mga sangay sa gobyerno na nasiserbisyuhan. Isa dito ang ISAP or Intelligence Section of the Armed Forces of the Philippines at saka mismong PSG. Sa awa ng Diyos, paano ka nagiging intelligence personnel dyan na hindi ka naman kilala ni General Kabangbang at saka ni General Nimbra? Ito yung mga dating general na nagsilbi sa Presidential Security Group. Ba't hindi ka kilala? Ramil Madriaga, kasalukuyan kang nakapiit ngayon sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnapping. Ayon pa sa affidavit mo na ipinakalat mo sa buong social media at saka sa TV broadcasting sa mga himpilan na umano'y bagman ka ni BP Sara at pinupunduhan si BP Sara ng mga pogo operators at saka mga drug dealers, drug lords. Mga gawa-gawa mo lang yung kwento mo, boss. Sinong mapapaniwala mo? Baka yung mga nagpupundo sa'yo at baka makipag-ariglo ka. Kapalit sa gawa-gawa mong salaysay para ma-ariglo yung hinaharap mong kaso ngayon. Mga kababayan, ayon pa nito ni Madriaga, kabilang daw siya sa intelligence group, sa ISAP at saka sa PSG at saka mismong sa Office of the Vice President. At marami siyang aligasyon laban kay BP Inday na umano'y bagman umano siya at lahat ng mga transaksyon daw noong bago mag-eleksyon at during the present administration na nakaupo na si BP Sara, maraming bisis umano siyang inutusan ni BP Inday na pagkuha umano ng mga, sabi pa niya, mga dakpol bag na mga pera, mga kababayan. Ito yung nasa salaysay niya na pinanumpaan niya noong November 29. Ang humawak sa kaso nito, itong si Attorney Raymond Palad. Ito yung abogado niya, mga kababayan, at ihabla daw nila itong kaso na ito sa Office of the Ombudsman umano. At umano'y kuhanin nila yung cellphone nito na nasa pangangalaga pa sa Manila City Trial Court Branch 21 kasi nandoon daw lahat ng mga ebidensya, mga text message, mga messages umano doon sa illegal transactions na inuutusan siya ni BP Sara, mga kababayan. Sino bang papaniwalain mo? At alam namin na yung kapalit niyang gawa-gawa mong salaysay ay yung kalayaan mo. Sino bang uutuin mo? Kami? Baka yung mauto mo, yung kagaya sa yung pag-iisip
At saka yung mga taong nagpundo sa'yo para sisiraan lang si BP Inday. Yung kagaya sa'yo, sino bang maniniwala sa'yo? Ha? Convicted karnaper, leader of notorious kidnap for ransom, Madriaga kidnap for ransom group. Ikaw yung pasimuno nito eh. Sa kredibilidad mo pa lang, baka nga sa prosecution, di natatanggapin itong apidabit mo eh. Ibang klase ka, Boss Madriaga. At talaga namang sa bagay, kahit sino namang kagaya sa iyong kalagayan ngayon, siyempre kung anong mga pwede mong gawin para lang ariglo yung problema mo, gawin mo na. So ito yung ginawa mo, kapalit ng kalayaan mo o ariglo dyan sa inaharap mong kaso ngayon ay itong paggawa-gawa mong mga salaysay na walang katuturan. At tingnan natin kung uubra ba itong mga ganitong gawain na hindi ka naman kilala ng mga tao na nabanggit mo. So dyan pa lang hindi ka na makakalusot dyan. Mawawalang saysay din itong gawa-gawa mong apidabit. Mga kababayan na kumalat ngayon itong itong issue na to na umano'y bagman. Ito nga si Ramil Madriaga, bagman siya umano ni BP Inday Sara. Napakalupit mo naman tol pag pinagkakatiwalaan ka ni BP Sara na gawing intelligence officer sa Office of the Vice President. Ha? Sinabi mo pa na isa ka daw sa founder nitong Isip Pilipinas, yung Inday Sara supporter itong Isip Pilipinas. Pinagmamayabang mo nung founder ka, ewan ko kung totoo ba. So yung mga organizer lang yan yung nakakaalam sa pagtakbo ni BP Inday noong 2022, kasi may grupo sila noon Isip Pilipinas, yung mga kabats ni BP Sara sa San Sebastian, mga classmates niya, mga kakilala, mga malapit na kaibigan. So tingnan natin kung makakatalab ba to. At mga kababayan, huwag kayong bibitiw. Hindi tayo bibitiw ha. Hindi tayo bibitiw. Palagi tayong makikialam at magiging mapanuri tayo sa mga nangyari ngayon. Maraming mga nangyari ngayon na sisiraan lang ang mga Duterte para mailihis ang tunay na issue dito. Tingnan nyo. Sana si Martin Romualdez ngayon biglang nawala eh. Hindi na nabanggit sa mga news release, kung saan na nila tayo dinala mga kababayan. So manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at mapanuri sa mga nangyari ngayon sa ating bayan. Patuloy tayong manalangin para sa kapayapaan, kaunlaran at katahimikan. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.